Ang isang Uniqlo Dry Pique Polo shirt ay nagkakahalaga ng $24.00. Ang Lacoste La 12.12 naman ay $110. Halos pareho lang ang structure ng cotton nila. Hindi sila eksaktong magkatulad pero mas malapit ang kalidad nila kaysa sa ipinapahiwatig ng layo ng presyo. May 5 abot kayang polo brands na gumagawa ng mga damit gamit ang parehong fabric construction, gaya ng mga designer labels na 4 na beses ang mahal. Narito ang dapat ninyong malaman tungkol sa bawat isa. Una, ang Uniqlo. Ang Uniqlo ang pang-8 sa pinakamalaking fashion retailer sa mundo. Maraming lalaki ang itinuturing pa rin itong budget fast fashion option, at ang maling akalang iyan ang nagpapagasto sa kanila ng mas malaki sa mga polo kaysa sa natitipid nila sa iba. Ang Uniqlo Dry Pique Short Sleeve Polo ay nagkakahalaga ng $24.00. Ang tela nito ay isang proprietary cotton polyester blend na may moisture wicking treatment na binuo sa Basic Research Institute ng Uniqlo sa Ariete, Tokyo. Ang pagkagawa nito ay sumusunod sa standard polo principles, may 2-button placket, reinforced collar interlining, at side vents. Ang tabas nito ay nasa pagitan ng slim at classic, na idinisenyo para magmukhang malinis sa isang professional nang walang sobrang luwag. Ang Supima Cotton Polo naman, na nasa $20.00, ay gumagamit ng American Extra Long Staple Cotton sa isang masiksik na picket knit. Ang parehong grade ng Supima Cotton na iyon ay makikita rin sa mga polo mula sa Lacoste, Brooks Brothers, at Polo Ralph Lauren. Ang Lacoste La 12.12 ay nagkakahalaga sa pagitan ng $100 hanggang $130 gamit ang parehong source ng cotton at katulad na paraan ng pagkakagawa. Ang bordadong buhaya sa dibdib ay hindi naman binabago ang tela sa ilalim nito. Pangalawa, ang Costco Kirkland Signature. Ang mga Kirkland Signature Polo ay nagkakahalaga lang ng $10.00 hanggang $14.00 depende sa season. At minsan ay may 3-pack bundles pa sa halagang $11.00. Ang tela nito ay 100% cotton pique, na gawa sa parehong mga factory region na nagsusupply sa mga mid-tier polo brand na 5 hanggang 10 beses ang mahal. Marami ng feedback mula sa mga customer na mas matibay pa ang Kirkland kaysa sa $80 na Polo Ralph Lauren mesh polo. Pagdating sa pagkakagawa, halos pareho lang sila, parehong reinforced ang tahi sa balikat, parehong single needle top stitching sa placket, at parehong matibay ang kwelyo. Ang logo lang at ang branded na box ang nagpapamahal. Pareho lang naman ang trabaho ng cotton nito. Ang tanging gastos lang dito ay ang Costco membership na $65 kada taon. Para sa sinumang bumibili ng 4 na polo sa isang taon, bawi na agad ang membership sa isang punta pa lang. Pangatlo, ang Old Navy. Itinatag ang Old Navy noong 1974 ng Gap Inc. bilang budget-friendly na brand sa ilalim ng Gap at Banana Republic. Sa loob ng mahigit 2 dekada, tahimik silang gumagawa ng isa sa pinaka-consistent na pique polo sa merkado. Ang classic pique polo nila ay nasa $14.90 hanggang $22.90 lang. Ang tela ay 100% cotton pique, at mas makapal pa ng kaunti kumpara sa ibang brand na kasing presyo nito. Ang disenyo nito ay may 2-button placket, rib collar, at side vents. Ang sukat nito ay true classic American proportions, hindi masikip, hindi maluwag, sakto lang. Bago tayo magpatuloy, may 3 practical tests na dapat ninyong malaman. Magagamit ito sa kahit anong polo para mabilis na makita ang pagkakaiba ng dekalidad sa hindi. Una, tingnan ang cotton specification. Hanapin ang Supima, Pima, long staple, o extra long staple sa label. Ang mga cotton na ito ay tumatagal ng 50 laba nang hindi naghihimulmol. Ang ordinaryong cotton ay nagsisimulang maghimulmol pagkatapos lang ng 10 hanggang 15 laba. Makikita sa label kung ano ang hawak mo. Pangalawa, suriin ang collar interlining. Pisilin ang kwelyo gamit ang 2 daliri. Ang dekalidad na polo ay may matigas na woven interlining na nakatahi sa loob para mapanatili ang forma nito kahit ilang taon nang ginagamit. Ang mumurahing polo naman ay fused o nakadikit lang ang interlining, o kaya ay wala talaga. Ang dikit lang ay karaniwang nasisira agad sa loob ng ilang buwan. Ang woven construction naman ay kayang tumagal ng 10 taon. Pangatlo, bilangin ang stitches per inch sa placket. Ang premium construction ay may 8 hanggang 10 tahi bawat pulgada. Ang mass market naman ay 5 hanggang 7 lang. Karamihan sa mga designer polo na nagkakahalagang $78 ay 7 lang ang tahi. Pero karamihan sa mga $20 na polo sa listahang ito ay may 8 hanggang 9. Mas matibay pa ang tahi ng murang polo kaysa sa designer brand. Pang-4, ang Lands' End.
Itinatag noong 1963 sa Chicago, nakilala ang Lands' End sa American mail-order menswear sa loob ng 3 dekada. Nagbago man ang may-ari, nanatiling buo ang kalidad ng pagkakagawa sa kanilang core polo. Ang Lands' End Classic Mesh Polo ay nagkakahalaga lang ng $24.75 hanggang $34.75. Gawa ito sa American Supima Cotton Mesh, may 2-button placket, reinforced collar interlining, at side vents. Ito ang parehong grade ng Supima na gamit ng Lacoste. Ito rin ang construction profile na pinagkakatiwalaan ng mga American Polo sa loob ng 6 na dekada. Direkta ang pagkukumpara rito. Ang iconic mesh polo ng Polo Ralph Lauren ay nasa $78 hanggang $148 gamit ang halos parehong Supima cotton at collar construction. May dalangang dekada ng cultural heritage ang Ralph Lauren. Pero sa isang ordinaryong Martes ng umaga sa ilalim ng sport coat, ang $25 na Lands' End at ang $148 na Ralph Lauren ay pareho lang ang silbi at kalidad. Pagkatapos ng 50 laba, pareho pa rin ang porma ng mga ito. Ang kausap mo sa conference table ay walang paraan para malaman kung alin sa dalawa ang suot mo. Ang mga lalaking nakakaintindi nito ay karaniwang bumibili ng 6 agad. Pang-5, ang Target Goodfellow & Co. Inilunsad ang Goodfellow & Co. noong 2017 bilang in-house brand ng Target para sa men's basics. Sa loob ng 8 taon, nakabuo ang label na ito ng polo line na mas maganda pa kaysa sa mga mid-tier department store options sa kalahati lang ng presyo. Ang Goodfellow Standard Fit PK Polo ay nagkakahalaga lang ng $13 hanggang $18. Ang tela nito ay 100% cotton pique na may bigat na 4.2 ounces na maihahalin tulad sa standard la 12.12 ng Lacoste. Ang construction nito ay may reinforced placket, 2 buttons, at side vents. Moderno ang fit nito, slim sa katawan pero hindi masikip. Ayon sa mga independent review, nananatili ang kulay nito kahit matapos ang 30 hanggang 50 labada, mas matibay pa kaysa sa karamihang branded na polo na nagkakahalaga ng ₱4,000. 5 brand. 5 presyong tila imposible para sa kalidad nito. 5 pangalang matagal na sa mga istante, habang ang balita sa fashion ay nakatutok lang sa mga designer launch. Ang nag-ugnay sa 5 ay ang pag-alis sa mga patong na presyo. Tinanggal ng Uniqlo ang margin ng fashion house. Inalis ng Costco ang wholesale at brand marketing costs. Ang Old Navy at Goodfellow ay mga private label sa loob ng malalaking retail structure. Ang Lands' End naman ay direktang nagbebenta sa katalog at online. Lahat sila ay ibinuhos ang pondo sa mismong polo sa halip na sa logo. Ang 3 test ay kailangan pa ring gawin sa lahat ng nasa listahang ito. Suriin ang cotton specification. Pisilin ang interlining ng kwelyo. Bilangin ang tahi sa placket. Ang mga polo rito ay papasa sa pagsusuring iyan. Maraming designer polo na nagkakahalaga ng ₱5,000 ang hindi papasa. Ang mga lalaking nakakaalam na sa mga brand na ito ay bihirang magsalita. Bumibili sila ng 6. Suot na nila ang parehong Lands' End polo sa iba't ibang trabaho. Hindi sila naghahanap ng logo. Naghahanap sila ng polong dekalidad.